kung ano ang bukang bibig, siyang laman ng dibdib. So bahagi yun. Ito ay naging kasabihan namin, pero hindi lang pala amin ito. Ito ay mismo mga salitang nang galing kay Jesus. Pagkakataon, ang tama-tama naman ngayon ay kapistahan sa Crisostomo, isang obispo na itinuturing ng pangkasang simbahan. Ang tawag sa kanya ay Golden Mount. Golden Mount. So, malaging itong pagsasalita sapagkat maging bahagi ng kanyang pangangaral na higit sa lahat, sabi naman natin, ay nagpapahayag ng mga bagay na mabubuti. Kaya po, kumisan, makita rin natin ang kinakailangan din natin alagaan ng ating pananalita. Kasi yun ay maliwanag na nagpapahayag ng ating kalooban. Pagkakataon ng kung saan ay siguro ay kinakailangan natin marikyan yung ating kalooban. Sabi nga natin ay yung ating pananalita ay nagpapahayag na indicator, isang indicator, papahayag ng indication. Ito pala yung nasa sa loob natin. Bahagi yun. Kaya nga ang pahayag na Jesus ay maging magagamit ang ating pundasyon. Kinakailangan maging magagamit ang ating pundasyon. So yung mga pananalita natin ay nagpapahayag din kung ano yung ating pundasyon. Alawa, ang pundasyon ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Maaaring maraming pinanggagalingan yung ating pundasyon. Maaaring kasama na rin yan yung upbringing. Kasi isa rin yun sa pundasyon. Kung paano tayo pinalaki ng ating mga magulang. O maaaring yung uri ng ating lahi. O maaaring yung ating edukasyon. Bahagi yun. Pag sinabi natin edukasyon, hindi lamang yung tinatawag natin, hindi ba lamang bahagi yun ang tutusin ay sabi natin ay higit na nakalapan sa pamantayan na pinahayag din ng ating Panginoong Jesucristo. May iba't iba tayo mga pundasyon na pinangahawakan. Pero naman, huwag namin kalimutan natin ang maging pundasyon natin ay walang iba na nakaugat din sa ating Panginoong Jesucristo. Na siyang magiging tawagin na po natin ang siyang magbibigay ng direksyon sa ating pagkilos sa daigdig na ito. Kaya na mahalaga
na palagi natin ma-reject, no? Kasi kapag hindi natin na-check, no? Ay baka hindi natin namamalayan, ay baka yung pundasyon natin ay nababahira na mga bagay na hindi kalugod-lugod sa paanyaya ng pumikapan. Katulad na halimbawa na galit, no? Na tawagin mo natin yung mga yung walang pay na tawagin natin ay reklamo, bahagi yun ng ilan lamang ang mga pagkabahayan ng kawalan. Kaya napakahalaga rin noon ang makita natin yung ating kalooban. Isa na lang na nakikita natin ay yung pamamaraan ng ating pagsasalita. Nawa makatulad tayo kay San Crisostomo, na sabi nga natin ay malaking to sa pananalita. Pero bahagi o na kinakailangan natin na ito ay magpahayag sa hinabi rin noon ni San Crisostomo. Hindi pwedeng mayroon ka lamang lang paraan. Kinakailangan din natin na mayroon kang para magkaroon ng pagsindi, nagliliwanag. Kinakailangan din natin ang patuloy ng pagninilay ng salita ng Diyos at tulad ng pinamani ko sa Ebanghelyo sa pagsasakatupahan nito sa pang-araw-araw na pamumuhay. Kaya yung lumalapit sa akin, nakikinig ng aking mga salita at nagsasagawa ng mga ito. So, kinakailangan na sabi na natin, tinutubo ng mga bagay na ito. Hindi lamang kung tawagin natin ay bahagi lamang. Kinakailangan ito tumagos hanggang dulo. Ang term tinatawag ng matatag ang pagkakatayo. Kabaliktaran ng noong hindi matibay na naangos ng tubig. Kaya nga kung sino, lalo na ngayon, itong aming problema sa flood control project, makita natin na dahil nga, bakit natangay? Kasi hindi matibay ang pundasyon. Ang tawag na natin dito ay bulok, kurang. Bahagi din o yun. Ganun din o yun dapat na kinatatayuan natin sa ating mga araw-araw ng pamumuhay. Dapat din ay lahat ay dapat matinag. Kapag may konting bulok lang yan, o kung tawagin natin ay ampaw o ano, yun, sisimula bahagi yun, napakatuloy pa man din na kapangyarihan ng tubig. Pag hindi yung matibay talaga yung pundasyon mo, ay unti-unti kang wawasakin noon. Dahil sa bakit? Kasi
lumulusot yun eh, kahit saan. Kaya nga, bahagi yun. Yan din yung ating hall. Kapag hindi mo natin napaayos yan, ngayon ay sinisimulan. Pagkutusin po ay yan ay mga 6 years na ako dito. Nakatayo na yan, 6 or 7 years na ulo yan. So, ay umabot naman ng 7 years. Pero kapag hindi yun, ay talaga maubos yan. Kasi nakita naman natin may mga bumabagsak na ng mga semento, mga maliliit pa lamang. Pero matindi yung kalaban, yung tubig. Kasi bakit? Hindi matibay yun. Hindi matibay yung pundasyon. Bahagi. Pero kapag matibay yung pundasyon, kahit anong lakas ng tubig, ay hindi yan magigiba. Kaya ganun din sa buhay natin bilang mga mananampalatayang Kristiyano Katoliko. Pag sumikapan natin na magkaroon tayo ng matibay na pundasyon at higit sa lahat ay humingi tayo na tulong kay Jesus. At bahagi yun na kung saan ay makita natin, sabi nga ay may mga indicators na baka kinakailangan natin pag-ayusin para lalong mapagtibay yung ating pundasyon. Sa pamagitan na ano man ang ating iniisip, nasasabi o ginagawa. Pag sumikapan natin na panatilihin matibay yung pagtugon natin sa panawagan ng ating Panginoong Jesucristo. Kudusin, ay pinahayag na rin ni Jesus. Makinig ang gawin yung kanyang sinasabi. Bagaman minsan napakahirap yung mga ipinagkagawa ni Jesus. Pero sana magkaroon tayo ng puso natin. Handa na tumugon sa kanyang panawagan na makatugon sa kanyang panawagan, lalong-lalo na sa pamagitan ng ating pagkilos at pananalita. Sapagkat kahit paano ay yun yung mahalaga. Sabi nga ay we are trying. We try and we are still trying. Yun ang mahalaga. Kasi baka umarap tayo kay Jesus, baka sabihin sa atin, hindi mo man lang sinubukan, hindi mo pa sinusubukan, sumuko ka na kaagad, ay wala tayong matutunguhan. Kaya ito yung ilalong natin sa napatutunguhan may kapal. Magkaroon tayo ng matibay na pundasyon na paglabanan upang manatiling matatag ang ating bahay sa harapan na maraming mga pagsubok at mga baha sa buhay.